gawain para sa tayo maganak sa bawat isa sa atin. Sa gabi ito, tayo ay tutuloy buong puso sa ating Panginoon. Sa puso natin palagi Amen. ating pananampalataya Amen, Jesus. sa ating Panginoon. Kasi tayo ay lagi tayo binibigyan ng buhay ng Panginoon araw-araw. Okay, isip tayo. Awit ka na. Amen. I surrender all.
Lord, na mapagpapalingin sa lahat. Kami ay nandito sa lahat. Kami ay nagpupuri sa banal na Espiritu sa lahat. Lord, tatapin mo kami bawat isa Hallelujah. na kami ay Jesus, oh Jesus. samahan mo kami na Jesus bless Lord. Lord, Makapagkabot sa sa mga gawain dito sa mga Meron na ng pagawin ko kami. sa bawat kilos, Alpuna dito sa sa bawat bawat tingin, makasanglibutan. Unahin mo ikaw ang mamaharian sa bawat isa. Lord, anak mo kami, Hallelujah. ang bawat nanonood sa live, nakatuloy sila na sila ay ilang araw ay pag nagkakasama kami sila, kami ay sabay-sabay puri sa bawat araw na nakalaan sa Hallelujah. Lord, ingatan mo na kami ay patuloy na Hallelujah, Jesus. ingatan mo rin, Lord, Amen. sa Lord Jesus. sa puso nila ay Amen, pananampalataya na sila ay mamulat sa katotohanan sa mundo. Lord, mga anak, ingatan mo sila at bawat isa na sa puso na tinanggap ang iyong salita. Sa gabi nito, Lord, ikaw ang umusap sa bawat isa Amen. at sa bawat nanonood sa live. Napatuloy sila na makinig na sila ay hindi man nakapunta dito Amen. sa pamagitan na malayo sila Lord sa lugar na Amen. Amen. sa ilang araw na malapit sila Lord, na kami ay patuloy magsama-sama dito sa natin. Lord, maraming salamat sa gabi nito na ikaw ang kapiling namin sa oras ito. Aming dalangin sa gabi nito. Nabalik ang kapilan sa mga Kristo. Amen. Amen, Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa atin. Amen. Hallelujah. Tayo ay patuloy sa ating gawain. Amen. Kaya, Ah. tayo ay nandito, tayo lang. Masaya tayo. Hallelujah. Kaya tayo lang napakasaya ng Hallelujah. ating puso. Amen. Kasi tayo ay tunay na binubuksan ng Tama. bawat isa sa atin ang ating puso. Oh. Pinapasok natin ang ating Panginoon Maraming mga nanonood na nabuksan din. sa ating puso. Mga kabataan, kailangan mananahan sa atin palagi ang ating Panginoon. Kasi dito tayo tinitry ng ating Panginoon sa mundo. Habang lumalaki kayo, kailangan mamulat kayo sa katotohanan. Hindi sa walang katotohanan. Sa mundong ito, ang karamihan mga wala nang takot sa ating Panginoon. Bakit wala nang takot sa nasasabi ko? Dahil sa mga gawa ng tao, pinapakita na nila lahat ng walang kabuluhan na gawain dito sa mundo. Oo. Kahit sa gawain nila na makasanglibutan, dinadamay pa ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Kaya hindi tayo
kailangan natin maganda tayo sa panahon ngayon. Oo. Kasi malapit na. Palapit ng palapit. Kaya Amen. parang ang ating puso nadudurog dahil sa mga ginagawa ng mga tao. Aha. Wala nang takot sa ating Panginoon. Tama. Hindi na nila rinirespeto ang ating Panginoon. Bakit? Hindi nila iniisip ang mga salita na walang kabuluhan Ehe. na mga salita dadamay pa natin. Kaya kailangan at tayong mga anak ng Diyos, lagi tayong nakahanda. Kasi pag binawi itong mundong ito, ating Panginoon, tayo, wala na tayong pagsisisi pa. Amen. Kasi nakahanda tayo lagi. Sabi ng ating Panginoon, kailangan natin na laging nakahanda. Amen. Kasi hindi natin alam ang oras Tama. na kung kailan tayo babawiin, kung kailan tulilinisin ng ating Panginoon Panginoon. itong mundo ito. Ito. Kasi huwag tayong magkabanti. Tayo ay na sabihin lang natin na kilala natin ng Diyos at nananalangin tayo araw-araw. Kahit nananalangin tayo araw-araw, kung wala naman sa puso natin, wala pa rin yan. Kaya panalangin natin, nasa puso natin, ginagawa natin, Tama. ang ating gampanin dito sa mundo. Kasi kung hindi natin gagawin, ay wala yan hindi rin papansin ng ating Panginoon. Oo. Tayo, kasi patuloy pa rin Okay. sa ating, ano pa rin kayo, yung parang naagaw pa rin sa sanlibutan. Walang pa rin na yung sa puso talaga na magbago. Oo. Parang dadalawang isip, ayaw nilang mawala dito sa mundo. Oo. Yung kagustuhan ng laman, ayaw nilang alisin sa kanilang sarili. Yeah. Gusto nila laging napagbibigyan tong laman. Hallelujah. Kailangan natin, ang lagi natin pagbigyan, ang ating banal na espiritu Amen. na mananahan sa atin. Ang ating banal na espiritu ng ating Panginoon. Kasi kung patuloy tayo na hindi natin ginaganap ang kagustuhan ng ating Panginoon, wala, hindi natin matatagpuan ang tunay na dahan. Ay sa gabing ito na kahit tayo lang masaya at may tatawagin talaga ang Panginoon na mga tunay titipunin kanyang mga anak na tinatanggap ang kanyang tinig kung sila ay napipilit. Amen. Isa gawin ito na may magpapatutuo ka sa atin. May magpapatutuo, pwede natin sabihin, patutuo natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Okay, sa ito ako muna, pangunahan ko ang patutuo Oo. sa gabi ito. Ito ay parang pinaparamdam sa atin ng ating Panginoon
Tama. Bakit? Bakit kaya na ang mga tao ngayon parang matabang sa pananampalataya? Sabi, Parang umiiyak ang aking puso. Kasi naawa ako. Sabi ko, pagdating ng panahon, hindi tayo magkita-kita. Kung magkita ko sila, baka nandun sa kabila. sa kabila. Yun yung parang lumuluha ang ating puso. Na parang pinapa-imagine sa atin ng ating Panginoon dahil sa mga katigasan nila. Dahil sa katigasan ng puso, kaya ganun yung mangyayari sa kanila. Pumapasok sa aking isip, sa puso yan, kasi ang Panginoon ang nagbibigay niyan sa akin ng nararamdaman ko. Kaya wala man ako magawa sa mga ganong tao. Kaya sabi ko, ang Panginoon na sa inyo. Sabi, Kaya maraming salamat sa ating Panginoon na patuloy niya kong ginagamit na sabi ko sa ating Panginoon, kahit siguro kung wala man tawagin ng ating Panginoon, kahit talagang tayo ng pamilya. ito yan. Basta ang tunay na mga anak ng Diyos, walang walang tigil Tama, totoo yan. sa Balang pananampalataya palataya. sa ating Panginoon. Oh, Kahit tayong magpapamilya lang, tama. patuloy, masaya. Kahit walang ibang mga tao, kung tayo ay tunay na tinatawag ng Diyos, hindi natin mawawala sa puso natin. Kasi ang Diyos ang nangyari sa atin. Amen. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon na siya ay tunay na buhay, na siya ay ginagamit niya ko sa pamamagitan ng kanyang salita na iayang sa mga tao. Kasi kung wala gagamitin ng ating Panginoon, hindi natin malalaman ang katotohanan. Kaya ang bawat isa sa atin dito sa bawat mundo may ginagamit na para ikalat ang kanyang mga kautusan dito sa lupa. Kaya po, salamat ako sa patuloy niya po talagang nananaan ang ating Panginoon sa ating po. Amen. Una, noon pa, talagang itong gawain na ito, talagang patuloy ako kahit nasa trabaho at nalunod ako Tama. sa itong gawain. Kasi Amen. dito ang tunay na nakita ko ang liwanag. Ang katotohanan na talagang nasa Biblia ang ating napapakinggan. Hindi yung parang liligawan lang tayo. Kasi yung iba, pag nangaral, parang bibibihin ka para makuha nila ang kagustuhan nila sa sarili. Dito, talagang papaluin ka ng salita ng Diyos. Yung nga ang
sabi ng ating Panginoon, so ito ang salita na ibinaba dito ng Diyos. Ito yung magsasaway sa atin. Tama. Kaya mga nakikinig, talagang sasaway kayo ng salita ng Diyos. Amen. Kasi siya yung ating ama eh. Parang siya yung Tama. ano natin, ama sa lahat. Sa lahat. Yes. Kaya makinig tayo kasi katulad ng sa mga anak natin, ganun din ang Diyos. Mga anak natin, sinasaway natin, ganun din ang Diyos. Tama. Sinasaway din tayo. Hindi yung pagtatakpan mo pa yung gawa ng tao, ililinis mo pa sa Biblia. Tama. Yung iba, ganun ginagawa para hindi umalis sa kanila. Hindi ito talagang tatamaan ka, papaluin ka ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi kayo papaluin ng salita ng Diyos, ay walang katotohanan. Amen. Talagang may gusto lang sa inyo po. Kaya pasalamat ako sa Panginoon na patuloy niya tayong binibigyan ng kalakasan at patuloy niya tayong binibigyan ng pagsubok. Pinapasalamatan ko ang ating Panginoon. Kasi doon tinatakaw ng ating Panginoon kung gaano tayo katatag sa Kanya. Kaya ang mga pagsubok, tanggapin natin habang buhay. Hanggat malutas. Kasi yan ang gusto ng ating Panginoon, ang kanyang mga anak. Kasi yan yung papatatag sa atin ng pananampalataya, ng ating pagsubok. Kasi sinusubok mo sa pagsubok sa atin ng ating Panginoon at minsan lang tayong subukin ng ating Panginoon, ay huwag tayo agad-agad katalas. Amen. Kasi kaunting ano lang yan, saway na natin Panginoon. Kaya maraming salamat sa Panginoon na ang aking pamilya, patuloy silang maginhawa. Ang aking mama, na siya ay gusto man niya magating kasi malayo. Malayo. Tapos may napasabiyahe. Gusto ko ang papuntahin dito. Hindi niya kaya magbiyahe. Amen. Kasi pag nagbiyahe siya, bilog-bilog. Bilog. Oh. Kaya ang Panginoon ang bahala sa kanya. Patuloy siya makinig sa ating gawain para sa pamamagitan ng ating life, sila ay maliligtas. Ligtas. Oh, tama. Kasi nakikinig sila. Yun ang pakalaga. Yun yung importante, kahit malayo, maliligtas sila. Kasi ito yung gusto ng ating Panginoon. Gumawa ng paraan para yung ating mga anak makapakain siya. Amen. Kaya salamat ako sa Panginoon na patuloy silang binibigyan ng mahabang buhay at kalusugan. Amen. Tama. Tapos ang aking anak na patuloy siyang nakikinig sa salita ng Diyos, Amen. na natutuwa ang aking puso na sunod siya na yung kung ano ibigay sa Gift. kanya ng gift ng ating Panginoon, mas matutuwa pa ang ating puso. Sabi nga ng mama niya, mag-aral siya ng Piano. piano Piano. Oh. para siya na lang Piano. piano. Kasi yung bumalik sa kanya, kung hindi siguro masingitan, tuloy-tuloy na eh. Oo. So, wala yung
bumalik, parang wala rin. Wala sa... Tama. Hindi pa niya talaga sumunod. Tanggap. Kaya maraming salamat. Sana ano yun siya. Tama. Busy. Okay, yun aking pasto sa Bukidnon. Meron po ba mga kabataan ang gagawin? Lugawit. Kung wala, tayo tuloy na sa ating buhay. Amen. Okay, tayo. Awitan natin ang Panginoon. Okay, outfit lahat. Oh Lord my God, in the light of I see the star. I hear the Lord's thunder. The universe is great. This is my soul, my Savior God. I how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art. How great thou art. Our God is our Spirit, sent here to die. I scarce to take the name from the cross. My heart is lost in weary, and has died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art. How great thou art. And sings my soul, my Savior God,
soul, my Savior today. Hallelujah, Jesus. How great thou art. How great thou art. This is my soul, my Savior God today. How great thou art. Hallelujah. Jesus Christ, how great thou art. Jesus Christ, hallelujah. Jesus Christ, Lord. Oh, God save His Son. May God save His Son. He gives to love and forgive. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold as you me, and feels the pride and joy within, and faith thirsty.
Hallelujah. Okay, tuloy tayo sa buhay at next na tawanan sa benediction.
walang sawa sa pagbibigay sa amin ng anumang mga bagay na mga kailangan namin dito sa ibang na ikaw ang kaabot sa amin. Sa paghahanap ng buhay, ikaw ang palagi kami muna sa bawat isa na nandito at sa bawat nanonood sa live na patuloy silang bigyan ng gabay sa bawat isa. Lord, maraming salamat sa mga pinagkaloob at sa mga pinagkaloob ng bawat isa na umabot sa ilabot dito sa gawain na Lord. Ikaw na Lord ang bahala sa mga pangailangan nila Lord. Ibalik dito sa kanila Lord. Bawat ibinigay nila galing sa puso nila Lord. Mas iiba ang ibabalik sa kanila. Lord, maraming salamat sa lahat na ikaw ang pangunguna. Ikaw ang lalabas sa bibig ng bawat nandito. At ang bawat nakatayo dito sa gabi ito, ikaw ang gagamit. Alam ko ba ikaw? Lord, maraming salamat sa ikaw ang mag-usap sa bawat nandito, sa bawat nandito. Maraming salamat Lord, yakapin mo kami sa banal na Espiritu. Iwas mo kami sa mga bagay na kaya hindi kami sa mundo. Lord, maraming dalangin sa kanila. Nabalik mo kami sa mga Isus Cristo na makapangyarihan sa mga. Amen. Amen. Kaya patuloy tayo sa ating gawain. Amen. Patuloy tayo makinig sa salita ng Diyos. Okay, sa gabi nito tayo ay dito, mga kabataan, tayo lang nandito, i-focus natin ang pakikinig. Amen. Para tayo, habang tumatanda tayo dito sa mundo nito, malawak ang unawa natin sa katotohanan. Para tayo ay gagabayan. Amen. Okay, sa gabi nito, isishare ko sa salita ng Diyos sa lapit sa Thessalonica sa Ikalawang Thessalonica. chapter Sikat ko sa 2, mga. 2. chapter 3. Ikalawang Thessalonica chapter. Okay, tayo ay at ngayon mga kapatid, ipanalangin niyo kami para lumaganap ng mabilis ang salita ng Panginoon Amen. at malugod na tanggapin sa iba pang mga lugar katulad ng pagtanggap ninyo. Kasi yung ating salita ng Diyos, kailangan ipanalangin natin lahat para Amen. makalat at maniwala agad ang lahat ng makikinig. Kung sa katulad nito sa ating gawain ng ating Panginoon, kailangan ipanalangin natin lahat at magtulungan para ang ating Panginoon yung hindi mga naniniwala, mamulat sila sa katotohanan. Amen. Ipanalangin nyo na rin maligtas kami sa mga masasama at makasalanang tao
dahil hindi lahat ng tao ay naniniwala sa itinuturo namin. Tulad sa ibabaw ng mundo. Lahat ng tao, pag tinuruan mo ng sharean mo ng salita ng Diyos, hindi maniniwala sa'yo. Amen. Tatawanan ka pa. Kaya yun yung ingatan natin dito sa mundo nito. Yung mga taong hindi naniniwala sa atin. Pero dapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at iingatan laban sa diablo. Amen. Tayo ay naniniwala sa ating Panginoon. Iingatan tayo ng ating Panginoon. Kahit sino man mangliling lang sa atin, hindi tayo mangliling lang dito. Amen. Dahil sa Panginoon, nagtitiwala kaming ginagawa niyo at patuloy na gagawin ang mga ibinibilin namin. Gabayan nawa kayo ng Panginoon para makita sa inyo ang pag-ibig ng Diyos at katatagan ni Kristo. Pag-ibig ng Diyos, kailangan natin. Talagang mamahalin tayo ng Panginoon. Tayo ay pagpakatatag tayo sa Kanya. Maniwala tayo. Kasi kung hindi tayo maniniwala, ay hindi tayo sasamahan natin. Amen. Okay. 6. Mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, inuutos namin sa inyo na layuan nyo ang sinumang kapatid na tamad at hindi sumusunod sa mga ipinapangaral namin sa inyo. Iwasan natin ang mga dito sa ibabaw ng mundo, yung hindi naniniwala sa ating Panginoon, o yung mga tamad. Sapagkat alam naman ninyo na dapat nyo kaming tularan dahil hindi kami naging tamad noong nariyan pa kami. Hindi kami tumatanggap ng pagkain mula sa inyo nang hindi namin binabayaran. Oo. Sa halip, nagtatrabaho kami araw at gabi para hindi kami maging pabigat kanino man sa inyo. Iwasan Tama. natin yung mga tamad. Yung mga tamad, iwasan natin. Yun yung talagang wala tayo mas parang pabigat pa sa atin. Yung mga ganong tao, yung mga tamad. Kasi wala sila ganun talaga yung ano nila, katao, tamad. Tama. Kaya kailangan matuto tayo sa mga lumalapit sa atin. Oo. Kasi tayo yung nadadamay tayo sa kanila sa mabigat. Yung sinusubok sila ng Panginoon, parang nadadamay tayo sa pagdurusa nila. Kaya yun yung pinapaiwasan natin. Amen. Ginawa namin ito hindi dahil wala kaming karapatang tumanggap ng tulong galing sa inyo, kundi para bigyan kayo ng halimbawa para sundin ninyo. Oo. Nang kasama niyo pa kami, sinabi namin sa inyo na wag pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Oo. Kung ayaw magtrabaho, wag daw pakainin. Kaya wag tayo matakot na yung mga tamad
huwag natin pakainin. Kasi si Diyos ng Diyos yan eh. Para matuto. Para matuto sila na mamuhay na kasaganahan na yung wala silang inaasahan, yung sarili nila, sarili ng pawis. Tama. Kasi binigyan tayo ng kumpletong buhay dito sa mundong ito eh. Para magtiwala Para sila sa Diyos. magtiwala tayo sa Panginoon Amen. at magtrabaho tayo para sa ating pangangailangan, kumilos tayo sa ating pangangailangan ng ating katawan para Amen. malakas, para manatili dito sa ibabaw ng mundo ito. Kaya yun yung ingatan natin. Huwag tayo magpaupo sa mga tamad na tao. Nang kasama nyo pa kami, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin sino mang ayaw magtrabaho. Diba? Kaya huwag na tayo manibago sa mga tamad. Pinapabigat, binabanggit namin ito dahil nabalitahan namin na ang ilan sa inyo ay tamad, ayaw magtrabaho at walang ginagawa kundi makialam sa buhay ng iba. Amen. Yun yung mga gawain ng tao ngayon. Yung chismis ka, tapos sila nandyan sa sanglibutan, walang ibang ginawa dyan, okay, chismis lang, one-one manakit na ikwento nila sa labas. Yun yung mga gawain ng tao ngayon, karamihan. Kaya sa pangalan ng Panginoon Kristo, may quit namin inuutosan ang mga taong ito na maghahanap buhay at huwag makialam sa buhay ng iba. Huwag makialam ang bawat isa tao. Huwag pakialaman. At sa inyo naman ang mga kapatid, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Amen. Kung mayroon mang ayaw sumunod sa mga sinabi namin sa sulat na ito, tandaan nyo kung sino siya at iwasan para mapaiyak siya. Amen. Tatandaan natin yung mga ayaw sumunod o ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kasi sila lang ang papaiyak sa sarili nila. Yun yung iwasan natin. Ngunit huwag nyo siyang ituring na kaawa, kundi paalalahanan siya bilang kapatid. Pero huwag natin ituring na kaaway natin siya. Ituring natin kapatid. Amen. Na paalalahanan natin. Amen. Pero kung pinapaalalahanan natin na patuloy pa rin siya, na nasa kanya na yan. Amen. Wala na tayo doon. Basta tayo ay ituring pa rin natin na kapatid natin siya. Kasi ang Diyos na ang magbibigay sa kanya ng anumang nauukol na kaparusahan sa kanya ng ating Panginoon. Nawa ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya ring magbibigay sa inyo ng kapayapaan. Amen. Sa lahat ng pagkakataon, maging anuman ang kalagayan ninyo at pagnubayan, nawa kayong lahat ng Panginoon. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng katahimikan, kapayapaan, kung tayo ay nasa Kanya. Atong si Pablo ang mismong sumusulat ng
pagbating ito. Binabati ko kayong lahat. Ganito ang ginagamit kong paraan sa lahat ng sulat ko para malaman nyo na ako nga ang sumulat. Pagpalain nawa kayong lahat ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang mga isinulat ng ating mga propeta dito sa Tiya, kailangan natin sundin, tingnan natin. Kasi kung hindi natin papakinggan, ay wala tayong magawa sa taong matigas. Kaya yun yung ating iiwasan natin dito sa mundo. Kasi karamihan ganun yung nakikita natin dito sa mundo. Iwasan natin mga tao walang ginawa kundi sa mga gawain na makasanglibutan. Okay, sa Jeremias 17. Jeremiah. Old Testament sa Jeremiah. Lumang tipan. Okay, paso lang ang tawag sa Amen. kay Jeremias. Sinabi ng Panginoon, mga taga-Juda, nakaukit sa matigas ninyong mga puso ang mga kasalanan na parang mga salitang nakakaukit sa bato o sa sungay na nasa sulok ng mga altar. Natigas ng anak puso. Kahit ang mga anak ninyo ay sumasamba sa mga altar, sa mga posting simbolo ng Diyosang sa Asira, sa ilalim ng mayayabong na puno, sa itaas ng mga bundok. Okay, naipangaral ko na ito Kasi ulitin natin para hindi natin makalimutan mga nanonood. Amen. Para sa puso ulit natin ang mga bagay na hindi natin kailangan gawin dito sa ibabaw ng mundo. Kahit ang mga anak ninyo ay sumasamba sa mga altar nyo at sa mga posting simbolo ng Diyos sang Asira, sa ilalim ng mayayabong na puno, sa itaas ng mga bundok. Kaya yung mga Diyos ang mga gawa-gawa lang, huwag kayong maniwala dyan. Kaya mga tao dito sa mundo ito, yung iba, ang binibili nila yung Diyos nila Kasi kakapit nila doon sa loob ng bahay nila. Sabihin ng Diyos na binibili. Yung tao ay binibili. Yung mga gawa ng tao. Kaya ipasamsan ko sa mga kahaway mo ang mga kayamanan at ari-arian. Pati ang mga sambahan nyo sa matataas na lugar dahil sa mga kasalanang ginawa ninyo sa buong bansa. Amen. Samsam talaga ng Panginoon sa mga kaaway, mga
ganong mga gawain yung mga tao dito sa mundo ito. Kaya mga tao dito sa mundo ito, pag tinanong naniniwala ka sa Biblia, sabihin, oo. Ba't hindi, kung naniniwala sila, bakit hindi maiwasan ang mga gawain nyo dito sa mundo? Kasi mga sinungaling, mga taong nagsasalitang naniniwala. Mawawala sa inyo ang lupaing ibinigay ko, ipapaalipin ko kayo sa mga kaaway ninyo. Amen. Sa lupaing hindi nyo alam, dahil pinalit nyo ako, na parang naglilingas na apoy na hindi mamamatay magpakailangan. Hallelujah. Kaya talaga ingatan natin ang ating sarili. Kailangan natin maunawaan natin ang Biblia at maunawaan natin ang salita ng Diyos, na maiwasan natin ang mga gawain dito sa mundo ito. Kaya kailangan natin sambahin natin ang Diyos sa Espiritu, hindi sa mga anong nakikita natin na bagay dito sa ibabaw ng lupa. Sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Yung mga naniniwala lang sa tao, alam nyo nang paglalagyan nyo. So sinumpa na kayo ng Panginoon. Kasi kayo ay hindi kayo naniniwala sa inyong puso na tinatawag kayo ng Panginoon, kundi naniniwala kayo sa kapwa nyo tao. Tao. Sumpain. Kaya susumpain kayo. Kaya yun yung dapat malaman ng ating mga kapatid dito sa mundong ito. Kung sila may chance pa na magbabago sa ibabaw ng mundo ito. Kasi kung kayo ay wala nang chance na magbabago dito sa mundo ito, ay wala nang ibang paglalagyan kayo, kundi sa kabilang mundo. Amen. Hindi nyo makakasama ang ating Panginoon. Hallelujah. Matutulad siya ng isang maliit na punong kahoy sa ilang na walang magandang kinabukasan. Maninirahan siya sa tigang-tigang at mahalat na lupa na walang ibang nakatira. Oo. Parang siya yung parang wala ng buhay. Doon siya parang ganun yung gagawin ng Diyos sa mga taong masuwayin sa Kanya. Pero mapalad ang taong titiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Tayong mga naniniwala sa ating Panginoon, tayo ay tanging makakapiling natin ang Diyos. Amen. Tayo ay susunod sa Kanya at mananatili tayo sa Kanyang salita ng ating Panginoon. Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig, at punong kahoy na ito ay hindi dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumuhay. Yun yung mga tunay na pinapangalagaan ng Diyos, na talagang malabong, masagana ang ating buhay. Kung tayo ay susunod sa ating Panginoon. Ang puso ng tao ay magdaraya,
Higit sa lahat at lubos na masama, sino ang nakakaalam kung paano ito kasama. Pero ako ang Panginoong alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa kayo sa pag-uugali at mga gawa. Ang bawat ipaparusa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, ang ating mga ginagawa dito sa sanglibutan, walang kabuluhan, yun yung ipapiyataw sa ating kaparusahan Amen. ng ating Panginoon. Ang taong mayaman sa masamang paraan ay parang ito na nalilimliman. Ang hindi niya itlog sa bandang uli sa kalagitnaan ng buhay niya, mawawala ang kayamanan at lalabas na siya ay hangal. Taong gano'n naman yung mangyayari sa mga taong namamaraan sa walang hindi paraan ng ating Panginoon. Yumayaman sila sa masamang gawain. Yun yung hindi kaaya-aya sa Panginoon. Amen. Biglang maglalaho yung mawawala. Panginoon, ang templo nyo po ang inyong magandang trono mula pa noon. Kayo po, Panginoon, ang pag-asa ng Israel. Mapapaiyak ang lahat ng magtatakwil sa inyo. Malilibing sila sa ilalim ng lupa dahil itinakwil po nila kayo. Kayo na bukal na nagbibigay na buhay. Talagang ng ating Panginoon sa masasamang tao, ang kaparusahan nyo ay maganda kayo Amen. sa mga ginagawa nyo dito sa mundo. Ganon din ang gagawin ngayong panahon natin. Kasi ito ginawa na panahon ng mga Hudyo na Israel, sa Israel, ito yung pinarusa ng ating Panginoon. Ganon din ang ipaparusa sa mga tao ngayon. Panginoon, pagalingin niyo po ako at gagaling ako, iligtas niyo po ako at maliligtas ako at kayo lang ang tanging kong pupuri. Tayo ay kung may karamdaman tayo ay hihingi tayo sa ating Panginoon ng kagalingan. Pero ay tanging habang buhay tayo na magpupuri sa Kanya. Huwag natin siya kalimutan. Amen. Kasi kung tayo ay pagalingin ng Panginoon na makalimutan natin, ay binabag natin ang kaparusahan ng Diyos. Amen. Sinabi po sa akin ng mga tao na saan na ang mga sinabi ng Panginoon, bakit hindi pa rin ito nangyayari hanggang ngayon? Kaya yung mga tayo ay kasakit, yung mga tao kasi yung iba hindi naniniwala. Tayo ay maniwala tayo sa Panginoon. Siya lang ang tanging nating paniwalaan. Kasi tayo ay hindi natin tinawag mga tao ngayon. Kaya sana makapakinig sila sa salita ng Diyos, sila ay makakaulaw. O Panginoon, hindi po ako naging pabaya sa gawain ko bilang tagapagbantay ng mga mamamayan ninyo. Hindi ko po tinangad na ipahamak sa inyo sila. Alam po ninyo ang mga sinasabi ko. Huwag niyo po akong takutin dahil kayo ang kanlungan ko sa panahon ng kapahamakan. Takutin at
iyain niyo po ang mga umuusik sa akin. Pero huwag niyo itong gawin sa akin. Oo. Padalhan niyo po sila ng kapahamakan para malipol sila ng lubusan. Yung mga taong masasama, talagang lilipulin ng ating Panginoon. Kaya tayo sa panahon natin ngayon, kailangan din natin nakahanda. Sinabi sa akin ng Panginoon, pumunta ka sa mga pintuan ng Jerusalem. Tumayo ka muna sa pintuan na dinadaanan ng mga ali ng Juda. At pagkatapos sa iba pang mga pintuan. At sinabi mo sa mga tao, pakinggan niyo ang mensahe ng Panginoon. Amen. Kayong mga ari at mga taga-Juda, pati kayong mga nakatira sa Jerusalem, na dumadahan sa mga pintuan ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kung pinapahalagahan ninyo ang inyong sarili, huwag kayong magtatrabaho o magdadala ng mga anumang mga paninda sa mga pintuan ng Jerusalem sa araw ng pamamahay. Sa araw, pinibigyan man tayo ng kaarawan ng para sa atin, pamamahinga, ay kailangan natin magtipon-tipon tayo na makinig sa mensahe ng Diyos. Hallelujah. Hindi yung sabihin, bigyan yung ibang tao, sabi, pahinga. Pahinga nila doon sa bahay na nagkiinuman, banjing-banjing. Yun daw yung pahinga eh. Hindi nila na maunawaan. Kaya wala ang tao ngayon. Talagang bulag sa katotohanan. Totoo yan, huwag kayong magtatrabaho, magdadala ng mga paninda mula sa mga bahay mo sa araw na ito. Ituring nyo itong natatanging araw, inuutos ko ito sa mga pinuno. Pero hindi sila nakikinig sa akin. Matitigas ang ulo nila. Ayaw nilang tanggapin ang mga pagtuturo ko sa kanila. Pero kung susunod lang kayo sa akin, na hindi kayo magtatrabaho o magdadala ng mga paninda sa pintuan ng Jerusalem sa araw ng mga pamamahinga, at ituturing nyo itong banal na araw. Kailangan natin magpakabanal tayo sa araw na yun, sa araw ng gawain ng ating Panginoon. Ito yung sabihin ng ating Panginoon, pampahinga. Hallelujah. Ay pagpapalain ko kayo palaging magkakaroon ng aring mag-aari dito sa Jerusalem na mula sa angkan ng kabila. Sila at mga tagapamahala sila ay paparada na nakasakay sa mga karuyan at mga kabayo, papasok sa pintuan ng lungsod kasama ng mga taga-Juda at taga-Jerusalem, at ang lungsod na ito ng Jerusalem ay mananatiling lungsod magpakailanman. Kasi yun yung pangalagaan ng ating Panginoon. At darating ang mga tao na sasamba sa templo ng Panginoon mula sa mga lugar sa paligid ng Jerusalem, sa mga bayan ng Juda at Benjamin, at mula sa mga kaburulan. Sa
kanluran, sa mga kabundukan at sa Nigib. Magdadala sila ng mga andog sa sinumang at iba pang mga antis, gaya ng andog ng pagpaparangal sa Panginoon, andog ng pasasalamat, mga mensahe. Pero kung hindi kayo susunod sa akin at hindi nyo ituring na banal ang araw na pamahinga at dadala kayo ng mga paninda sa mga pintuan ng Jerusalem, sa araw na iyon, susunugin po ang mga pintuan ng Jerusalem. Amen. Pati ang matitibay na bahagi ng lungsod na ito. At walang makakapatay na sunog na iyon. Kung ganon yung kaparusahan ng Diyos, kung di nyo susundin ang kautosan ng Diyos, linalabag nyo, ay may kaparusahan. Amen. Hindi talaga kayo patatahimikin ng ating Panginoon dahil kayo ay makasalanan, na kayo ay hindi kayo nakikinig at hindi mo ginagawa ang kautosan. Kaya mag-iingat tayo sa panahon ngayon kasi halos marami na ang kababalagan na mga gawain ng tao sa mundo. Amen. Okay, sa yun natin magtatapos sa salita ng Diyos at sana tayo maunawaan tayo at tayo ay pagsabahay masabahay tayo Tama. ng Biblia para mayakap po talaga ang katotohanan ng kautosan ng Diyos. Kasi kung hindi nyo babasahin ang Biblia, ay kayo ay ilalalim ang unawa nyo. Katotohanan. Kailangan basahin nyo Biblia para makuha nyo ang katotohanan. Huwag lang tayo makinig sa mga sabi-sabi ng tao. Kasi Amen. sabi-sabi ng Tama. tao, yung mga DS, diniliis. Okay, patuloy tayo sa bago tayo tatapos sa awitan natin. Salamat sa iyo. Aking Panginoong Jesus, Ako'y ibig mo. Aking ang lingkod. Ang tanging halay mo sa iyo aking naman ay buong buhay ko. Gusto ang kaluluwan, di man makaya makipagkaroon. Mamahalin niya
ay tanggapin. Tanging alay ko, nawa ay gamitin. Wala kang naman, wala lang iba pa. Ako huwag kalahin. Ako ay binigyan ng pansin ng taong tulad ko. Dapat mahalin ang tanging halay ko sa'yo, aking naman, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayanan maipagkaloob, mamahalin niya silingkong ilong ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa. Ako aking hinihintay. Right, Lord. Hinihintay ka namin. Babalik susunod ang makapiling ka. Kaya ang loob ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayanan maipagkaloob, mamahalin niya silingkong ilong ko, ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa. Akong hinihiling lamang naman, wala nang iba pa. Akong hinihiling. Okay, O Lord, na makapagod kami ay nandito. Kami ay lumalapit sa iyo, Lord. Bawat isa ng bawat naman. Lord, ingatan mo kami na kami ay magtatapos na ikaw ang kapiling namin araw-araw. Na iniiling namin ang bawat isa na iligtas. Lord, dinadalangin ko, Lord, ang aming kapatid, si Father na siya ay ingatan mo palagi. Amen. Na siya ay malayo pa dito sa lahat. Pero Lord,
siya ay buong puso na tinanggap ang inyong mga piling sa inyong puso na siya ay palaging nakikinig sa inyo sa Diyos. Lord, ingatan mo itong kapatid na siya ay hindi man mapahamak sa mga bagay na makasanggol. Na siya ay patuloy na nagagalak at siya ay patuloy na nakikinig. Lord, bigyan mo siya ng kalusugan at kalakasan. Na ingatan mo siya na masiglang ang kanyang puso. Mabilang araw, Lord, na magsasama-sama kami dito. At kanyang buong pamilya niya, Lord, ingatan mo. Na siya ay sa pamamagitan niya, na siya ay malapot ang kanyang puso. Ipuin mo ang kanyang pamilya. Na ilang araw na makapiling namin na sabay-sabay kami na magdala. Puri sa iyo. Lord, ingatan mo itong taon na ito na siya ay nasa ibang barangay o anumang malayong lugar. Kung nasan siya sa gabing ito, ikaw ang kapiling, ingatan mo siya. At ganun din, Lord, ang kapatid kasi Sister Tintin, ingatan mo na siya ay malapit na uwi, kami ay makakapiling, mag-ilusyon namin dito sa dati na sabay-sabay kami magpuri sa iyo. Lord, ingatan mo ito kapatid namin na nasa ibang bansa siya. Bigyan mo siya ng kalakasan at bigyan mo siya ng puso na masigla at buksan mo ang kanyang puso sa kanyang. Lord, iniwan mo siya sa mga bagay na nakikita dito sa mundo. Bulagin mo siya sa mga bagay na walang kabuluhan. Lord, ingatan mo ang kanyang mga anak nasa sila ngayon. Ingatan mo sila at kung ano ang mga nararamdaman nila, Lord, pagalingin mo sila, Lord. Ang David, kanyang anak na si Sister Denden, ingatan mo, yan mo siya kagalingan ng kanyang anak. Ipuin mo ang kanilang katawan na sila ay bumalik sa oras mo. Lord, ganun din ang ating partner na nasa malayo. Ingatan mo siya, Lord, si Sister Bena, na siya nasa ibang bansa din. Ingatan mo siya. Bigyan mo siya ng kalusugan, kanyang katawan at kagalingan. Lord, ingatan mo siya oras-oras at bawat isip na bigyan mo siya ng magandang isip at bigyan mo siya ng magandang gawin na malakas sa araw-araw para makapagtrabaho siya ng maayos. At pagalingin niyo ang kanyang nararamdaman na kanyang ngipin, baguhin mo kanyang alisin mo kanyang anak. Ganon din ang kanyang kapatid, si Sister Aliela, kapatid. Ingatan mo siya na nasa malayong lugar. Amen. Sa ibang bansa din. Ikaw ang kanyang kapiling, Lord. At ikaw ang mananahan sa kanya. Ipuhin mo, gabayan mo siya sa bawat kilos mo. Ang bawat kung saan man siya narurungon, ikaw ang kapiling. Ingatan mo, pati ang kanyang amo. Baguhin mo ang kanyang amo na kanyang paningin sa kanyang katulong ay ituloy mo anak mo. Lord, ingatan mo siya kung ano ang nakikita niya sa una, ganun pa rin. Wala pa rin. Lord,
Ganon din ang kapatid na si Sister Manapin, si Sister Nene. Ikaw na rin ano sa kanila gabay sa bawat kilos at sa mga bagay na mga kailangan na at kung sila ay tunay ay dito sila ingatan mo sila kung nasaan mo sila ingatan mo sila at alam ko Lord na si Sister Anabel may karamdaman din pagalingin din siya Lord sa pamagitan kung siya ay tunay na lubos na tinanggap ang sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at ay siya ay sa oras. Lord, maraming salamat sa mga pinapakinggan mo ang aming mga kaibigan. At ganoon din ang aming pastor na siya ay may karamdaman din Lord. Ingatan mo siya Lord, gagawin mo siya. Linisin mo, palabasin mo ang mga masasamang spirito. Ang bawat na malapit sa kanyang karamdaman, palayasin mo sa kanyang sa pamagitan ng yung banal na espiritu na siya ay gagawin ni Lord. Ingatan mo siya sa pamagitan ng pagpapahayag ng salita. Siya ay ginamit ni Lord para may kapakinig na kapatid namin na dito sa ibang ito makapakain sa iyo. Ingatan mo siya. Tupunin mo siya na siya ay gagaling. Lord, gagalingin mo siya sa oras hindi ikaw lang kapag pagaling sa kanyang pag-ibig. Ganon din yung kanyang anak, si Paul, si Jenny, pagalingin mo sila si Jeremy, si Johnny, si Evan. Lord, ikaw ang lumaban sa kanila ng mga kabataan. Yakapin mo sila sa bawat kabataan. Si Lord, hindi pa. Bigyan mo siya ng kalusun. Ingatan mo siya. Lord, ingatan mo ang mga bata. Yakapin mo sila na sa oras na ito gagaling sa pamagitan ng pananampalataya nila. Sila ay pinanggap nila ang puso. Tinig. Lord, pagawin mo sa mga bata. Ganon din si Isay. Siya ay pagaling mo sa kanyang katawan niya. Bagay na nararamdaman niya. Ganon din si Liberty. Siya ay ang mga nararamdaman niya sa katawan niya. Palabasin mo Lord kanyang nararamdaman. Dahil mismo sa mga katawan na hindi kailangan palayasin mo sila ng masamang spirito na pumapasok sa mga. Lord, ingatan mo ang kapatid namin na siya ay tagapangalaga sa mga oras. Siya ay bigyan mo ng kalakasan at kalusugan. Lord, ingatan mo kami ang bawat isa. At ang bawat nanonood sa live, ingatan mo sila. At ang aming kapatid ng aming pastor na si Sister Rochi, ingatan mo sila Lord. At pinangarap mo nakapiling namin siya dito sa langit. Even na siya ay tunay na anak na sumusunod sa inyo. Lord, ingatan mo ang
kapatid namin na sila ay malapit na lilipat dito sa lugar na to. Ikaw ang lumabay sa kanyang mga anak at partner, tatapilig sa mga bahay nila. Ingatan mo sila mga. Ikaw ang mangharian sa kanilang mga puso at latapit ng kalangit. Puso sa pamagitan ng Panginoon. Na ikaw lang ang makapagpagaling sa lahat. Ikaw lang ang makapagalingan sa lahat. Ganon din ang ating nararamdaman sa mundo ito, sa pamagitan sa karamdaman sa katawan. Paalisin mo, Lord, linisin mo ang katawan. Na kami ay nananampalataya. Lord, sa gabing ito, ikaw ang kapiling namin. Mag-usap ka sa amin sa bawat isa. Lord, maraming salamat sa pagtatapos namin sa iyo. At ingatan mo rin ang sa mga kapatid na malalayo, sila ay nagtitipid sa at itong dagong ito at itong pinagtitipunan namin, Lord, ikaw ang mag-ingat sa dagong na gusto namin magawa ang pinagtitipunan namin. Ikaw ang magbigay ng kalooban sa amin kung kailan ito magagawa. Gusto namin, Lord, na may close na ito na para hindi kami magsulupo sa pamagitan ng pakikinig ay sa lupa. Lord, maraming salamat sa balik mo ang kabuhiran sa Panginoon Kristo. Amen. Okay, God, kamayan mo.